Ayan, All right, so let me just officially welcome you guys for our day 1 ng ating 5-day Facebook Ads Challenge. You guys are batch 18. Okay, and welcome dito sa ating first day ng ating lessons or ng 5-day Facebook Ads Challenge. All right, so ano nga ba ang matututunan nyo in the next 5 days? Okay, let me just quickly share my screen. Just check your email po. Alright, so wait lang mayroon pang hindi mga makapasok. Hindi nila makita yung email. Minsan nasa spam kasi pumapasok eh. Nagme-message pa sa page. Alright, so ano nga ba ang matututunan nyo in the next 5 days sa ating 5-day Facebook Ads Challenge? Let me just quickly share my screen. Alright, ating mahiwagang Canva. Present. Yan. Welcome dito sa ating 5-day Facebook Ads Challenge. Ngayon yung mga wala pa sa Telegram, nag-send ako ng Telegram link dyan sa baba or dyan sa chat box. Please click the link na sinend ko kung wala pa kayo doon sa Telegram natin. Okay, may mga bagong pasok ulit, baka hindi nyo nakita. Check the Telegram link dito sa chat box po natin ng Zoom. Okay, and then pag nasa loob na kayo, just type in batch 18 para alam ko kung anong batch kayo pumasok. Okay, so again, ano nga ba yung matututunan nyo in the next 5 days? Day 1, pag-uusapan natin yung business setting overview. For those of you here na kapapasok lang, probably meron na kayong nag-ads na kayo before but for some reason hindi nyo alam na nakagawa na kayo ng business manager. So pag-uusapan natin yung tonight. Okay, para at least alam niyo yung structure kung ano yung itsura ng business manager. Alright, so day 2, pag-uusapan natin yung understanding the campaign objectives or the different campaign objectives plus pag-uusapan din natin yung Facebook auction. Paano ka charge ni Facebook sa iyong budget. Okay? Day 3, different campaign setup yung ating pag-uusapan. Messaging campaign po ito. Okay? So, pag-isahin po natin yung campaign setup. Okay, day 4, understanding the Facebook ads metrics. Ano yung mga metrics na kailangan yung tandaan para po kayo ay hindi nasusunugan ng budget. Okay? Then, day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Kukumputin po natin dito yung customer acquisition cost po ninyo, how much you should be willing to pay for every leads or for every purchase na pumapasok doon sa inyong campaigns. Okay? Para alam ninyo kung magkano yung ibibid ninyo every time na nagkakaroon kayo ng resulta kay Facebook. Alright, so again, meron tayong Telegram GC. Nasend ko na po dyan sa Zoom. And the reason why I created the Telegram GC para kapag may questions po kayo about Facebook ads, about anything, wag lang love life, doon po tayo magme-message. No, wag niyo po akong i-direct message. No, kung may katanungan po kayo about Facebook, might as well send nyo yung questions ninyo sa Telegram GC po natin. Wag po kayong mahihiya na magtanong doon sa GC kasi para po talaga sa inyo yon. Support ko yon para sa inyo. Ngayon kung ang tingin niyo po nakakahiya yung tanong po ninyo, wala pong nakakahiya doon, no? There's no such thing as a stupid question, only the question that was never asked. Okay? So, message lang kayo doon. Kung matagal akong sumagot, minsan ganun talaga, medyo nabibisi tayo, pero as much as I can, sasagutin ko yung yung mga messages po niyo doon. Okay? Maliwanag po tayo doon. So again, yung kapapasok lang dito sa Zoom, meron ako sinend po na
Telegram link po dyan. Okay? Merong 4 pa ulit na pumasok. Ito, yung link. Kapag hindi gumana, yung link na nasa taas, click nyo po itong link na nasa ibaba. Okay? Pagpasok nyo po dun sa loob ng Telegram, let me know kung anong batch kayo. Type nyo doon, batch 18. Okay? Para, anong tawag dito? Malaman ko po kung anong batch kayo. Alright? Alright. So, nagbabounce to mga ano. Alright, so, okay. Again, yung mga kapapasok lang, meron tayong Telegram GC dyan or Telegram link na binigay, no? Kung hindi nyo po alam, yung batch niyo, batch 18 po kayo. Okay? Alright. And then, ba't bigla tayong humina ng ating aircon ngayon? Wait lang ha. Humina yung AC ko. Anong nangyari? What happened? Yun. Biglang humina ang aking aircon. Okay. So guys, gusto ko lang malaman kung sino yung mga nandito sa ating live training session. Let me know guys kung sino dito ang coach, kapapasok lang po, may new Telegram group chat po. Yes po, Miss Alet Carpio. Nandyan po yung link sa itaas. Ito po. Send ko ulit kung hindi mo nakita. Minsan kasi pag yung mga kapapasok lang, hindi nila makita yung link. So pagpasensyahan. Ayan, click nyo po yan and then pagdating nyo dun sa loob, make sure na na-download ninyo yung app, yung Telegram app kasi hindi nyo po yan makiklik kapag or hindi po yan gagana pagka ang tawag dito? Pag sa PC nyo kilik yung ano na yan, yung link, okay? Okay ba tayo doon? Alright, so let me know guys kung sino dito ang aspiring media buyers. Ano, magkakilanlan muna tayo dito sa loob ng live training natin. Type number 1 kung sino dito yung aspiring media buyers. Number 1, ayan si Miss Nicole, si Marjorie, Sir Paulo, Sir Dan. Ba, aspiring media buyers, madami ah. Madaming aspiring media buyers. Si Miss Melissa, Michelle, CT. Ayan. Sino naman dito guys yung mga business owners type 2? Merong mga business na niraran. Yan, type 2, ZMs, engineer. Ayan, engineer nga. Okay, hindi. Dami ah. Mas marami yung business owners natin. Si Mark, si Monique, si Dre, M, Ronilyn, Jonathan. Alright. Number 2. Type number 3 guys, kung sino naman dito ang service provider. Let's say, nasa real estate industry, nasa financial advisor, any services, car sales. Number 3, si Dennis, si Miss Bea, Camille, Maricar, Feline, Feline. Gusto ko yung name mo ah. Nakaiba, ngayon wala nakarinig yung ganyang name. Si Mas Maria, Teresa, Almira, Princess,
Jerome, Canilao, Jacqueline. Alright, 2 and 3. Ayan, service providers. So, ano pa ba? Meron pa bang ibang industry na hindi ko na mention? Basta number 1, aspiring media buyers. Number 2, business owners. Number 3, service providers. Okay? So, ayos yan, ayos yan. Anong tawag dito? Sino guys dito yung nag-boost post na before, pero hindi nila alam kung meron silang business manager? As in, or wala pa talagang idea about Facebook ads. Yung talagang hindi alam ang ads manager, hindi rin alam ang business manager. Type 0. Okay, yung talagang fresh. Zero knowledge, wala pang nagagalaw, wala pang nagagawa. Ayan si Paulo, Sir Paulo, si Miss Jacqueline, si Miss Christina. Ba, ang dami natin dito. Si Miss Rica, Aljon, Miss Leah, Nicole. Ayan. Out of you guys na nag-type ng 0, sino dito ang naka-laptop or PC? Let me know in the chat. Sino ang naka-laptop or PC? Gagawan kita ng business manager. Yun po yung lesson po natin for tonight. Okay, PC si Sir Nietes. Yun, go ahead Sir Nietes. You are the lucky person tonight na gagawan ko ng business manager. You can share your screen and we can create a business manager from scratch. Okay? So, let's go. Share mo na yung screen mo, sir. Pangalan nito, si Sir Nietes. Yan. Bilis. Bilis ng ano ni Sir Nietes. And ba't may nagaganon? Ba't may sino nagsusulat nito? Stop sharing ko muna. May nagsusulat. Yan. Ulitin mo, sir. Share ka ulit ng screen mo. Okay? Hindi namin makita yung ano mo, sir. Yung mismong screen mo, your entire screen dapat. No, hindi yung ano, yung isang part lang ng screen mo. Dapat entire screen. Okay? Para yun yung ano namin, makita namin yung buong screen mo. Okay? Ayan, ano to si Gundam. Sige, buksan mo sir yung Facebook mo. Open mo yung Facebook mo para ano po natin, magawan kita ng business manager. Okay. Wait lang sir ha. Ayan, bigyan mo ako sir ng remote control access para ma-navigate ko yung screen mo. Wag mo munang, pagka nabigyan mo na ako ng remote control access, wag mong gagalawin yung screen mo. Okay? Ayan. So, lakihan natin ito para for the benefit of those na nagkakaedad na, okay? At malabo na ang ngipin. Alright, so let me just remove some of the, ba't hindi ko magalaw? Ito. Remove ko lang to guys, no? Para isa lang yung nakikita ninyo. Okay, for the benefit of those na zero knowledge about Facebook ads, okay? Ang una nyong gagawin is pupunta kayo ng business.facebook.com/create. Okay, pwedeng create, pwedeng overview. Okay, either of the two. Overview, pwede yan. Okay, pero ang bago ngayon kasi is create na eh. Create. Okay, tingnan natin. Mapupunta ka dito sa ganitong page kapag bago yung business mo. Okay, and then create an account. Ito, kiklik mo. Tapos palagay dito po sir ng ano, I would assume ang pangalan mo Henry.
So, Sir Henry, palagay na lang po ng business name mo dito. Kahit wala ka pang business permit or ano, okay lang yan, walang problema yan. Pangalan lang ng business mo na naisip. Okay? So, give up ko muna yung remote control, sir, para at least makatype ka ng maayos dyan. Wait lang. Yan. So, palagay nyo lang dyan para at least magawan po natin ng business manager. Okay? Tapos dyan sa baba, lagay mo dyan yung email address mo, sir. Huwag mo muna i-click yung submit, ha? Kasi, okay? Idok. Ayan. Yung email mo na yan, mag-open ka ng new tab dyan sa kabila. Okay? Open a new tab. Tapos, ano bang gamit mo na yan? Microsoft Edge ba yan? Ano ba ito? Safari? Ano ba to? Google Chrome ba to? Brave. Ano ba yung Brave? Bago ba yung browser na yun? Parang ngayon ko lang narinig to. Ah, same as Google Chrome. Okay. Teka muna. Pero walang ads. I see. Okay. Mailalagin mo ba yung Gmail account mo doon sa new tab? Palagin mo doon sa new tab. Yan. Open mo yan. Okay? Yung email na nilagay mo doon sa kabila, doon sa Meta Business na ginagawa natin, yun din ba yun? Make sure lang na pareho, no? Go back ka doon sa ano. This one po, okay. Make sure lang, okay. Alright, so balik ka doon sa Meta Business na ginagawa natin. And then, click mo yung submit. Guys, make sure lang, kaya ako unable to, the name you chose for this is not valid. Pakibago mo, sir, sublimation biz, B-I-Z siguro. Lagyan mo sa dulo. Space mo na, lagyan mo na ng space sa biz. Okay? Then submit. Okay. Guys, the reason why na pinabuksan ko yung kabilang tab kasi hindi yan magwo-work kung halimbawang ibang browser ang ginamit mo. Kunyari, huwag ka munang gagalaw dyan, sir, huwag kang hihinga. Okay? Joke lang. So, the reason why pinabukas ko si sir dito sa kabila kasi kunyari, yung ginagawan mo ngayon na tab is Microsoft Edge tapos bigla kang mag-Google Chrome. Pag nag-verify ka ng email address mo, hindi yan mag-work kasi i-detect yan ni Facebook as different browser. Okay? So, punta ka ngayon sa inbox mo doon sa Gmail account na ginamit mo. Okay? Doon sa pag-enroll, punta ka ng social tab, doon yan pumapasok sa social tab. Okay? Click mo yung social tab. Make sure, sir, na itong email na to yung ginamit mo. Empty yung ano mo. Imposibleng empty siya dahil ayan mali ehang Y81 na Gmail. So dapat dyan ang nakabukas yung Ernestset81. Yan ang sinasabi ko. So dapat yun yung nakabukas. Puntahan mo yung social tab. Ayun siya Yan, click mo yan. Tapos click mo yung confirm now. Yan. Okay? Your email address has been verified. Okay, good. Now, ang gagawin natin is papasukin ko yung ad account mo. Pahingi ako ng remote control access. Okay? Guys, yung mga aspiring media buyers, pay attention dito sa ating lesson na to kasi very important ito na alam ninyo kung paano mag-access ng ad account ni client o kaya ng business ni client. Okay? Now, ang una mong gagawin dahil bago yung business manager mo, titingnan muna natin, Sir Henry, kung may nagawa ka na talaga before o wala pa. I-click mo tong drop down dito. Tama. So, makikita nyo dito guys na business portfolios, ito yung business manager mo. Okay? Dito ka dapat magra-run ng ads.
wag na wag kang magra-run ng ads dito sa personal ad account mo. Kapag nakikita mo yung pangalan mo sa baba, your account, Henry, ibig sabihin nun, personal ad account mo yon. Okay, bakit hindi ko pinapagamit yung personal ad account? Kasi pag na-restrict po yan, hindi ka na makakapag-create ng business manager. Guys, yung mga questions po ninyo, I would suggest mamaya ninyo i-send dyan sa chat box kasi matatabunan yan. Pag natabunan yan, baka hindi ko masagot. Okay? So, sabay-sabay na kayo mag-message mamaya para tuloy-tuloy tayo question and answer after nito. Okay? So guys, okay, ulitin ko. Nakikita nyo dito na si Sublimation Biz, kagagawa lang natin, nasa business portfolio po siya. Yung personal ad account mo nasa baba, huwag nyong gagamitin yan kasi oras na ma-restrict po yan, wala na kayong gagamitin na ad account. Okay? Protektahan nyo yung personal ad account ninyo at all cost. Okay? Now, pagpunta mo dito sa ad accounts, dahil bago yung business manager mo, blanco to. Okay, ang gagawin mo is click add button, create a new ad account, tapos ita-type natin dito sublimation ads. Okay, bakit ads? Yung business manager mo, ang naming convention ng biz. Para meron siyang distinguished separate na naming convention para hindi ka malito ng yung sa ad account name mo, ang nilagay ko doon, sublimation ads or sublimation advertising. Para may separate na pagkakakilanlan ng ad account mo para hindi ka nalilito. Ngayon, palitan mo to dito sa Manila. Ayan, Asia Manila yung time zone. Palitan mo yung currency ng peso. Okay, Philippine peso. Click mo yung next. Tapos, this ad account will be used for my business. Click create button. Okay? Tapos, makikreate na yan. And then, isa-select mo yung name mo, full control, assign. Okay, mamaya na tayo maglalagay ng payment info. Iko-close ko muna ito. Exit. Now, pupunta ka sa page mo. Wala ka pang page dito. Sir Henry, meron ka na bang nagawang Facebook page before? Para i-add natin dito? Wala pa. Okay, good. So, ang gagawin natin, Sir Henry, gagawa tayo ng Facebook page mo dito. Okay? Click mo lang yung add. Same lang din to kapag doon sa ginagamit ninyo yung Facebook ninyo sa mobile. Parehong-pareho lang din naman to. Okay, so ang gagawin natin, ako muna mag-navigate, Sir Henry. Click mo yung add button. Tapos create page. Tapos lagyan mo yung page name mo dito, Sir Henry. Ano yung naisip mong business? Page name. Ayan, pakilakihan yung letter S. Okay? Tapos sa category, anong category po ba ito? Hindi, wag mo nang lalagyan ng biz. Yung biz sa business manager mo lang kasi. Clothing. Ayan. Click mo yung clothing store. Okay? Tapos sa bio, lagyan mo lang dyan ng this is a clothing, whatever. So, ano ka lang dyan, type mo lang kahit anong ano. Tapos pwede mo naman yung palitan anything. Clothing, supplies, whatever. Check mo na lang yung ano, yung spelling mo ng clothing. Ayan, mukhang baliktad. Okay? CLO yata. Ayan, CLOTH yan. Ayan, tapos THING. Yan, and then next. All right. And then I agree. Click mo yung I agree. All right. Create page. Okay. For those, click mo yung done. Sige lang, click mo yung done. Tapos refresh mo. Refresh. Parang ayaw tayong bigyan ng page name. Pakipalitan mo yung ano. Sige. Give up po yung remote control. Palitan mo ng page name. Sublimation clothing siguro para mas maganda. Sige, tuloy mo yung yan. Create a new page. Huwag yung add a new page kasi wala ka pa namang page.
create a new page. Sublimation clothing na lang. Okay? Tapos yung category mo, okay? Okay, and then create mo. Okay, let me know pag okay na siya. Click mo yung done. Kidok. Kidok, okidok. Ayan. Refresh mo, sir. Sir Henry. Ayun. Shoot na siya doon, di ba? Ngayon, pahingi ulit ako ng remote control access. Okay, approve mo lang. Okay, meron na tayong page, meron na tayong ad account. Okay? Now, guys, for those na aspiring media buyers, pay attention kung anong gagawin ko. Okay? Merong tatlong way or paraan para ma-access mo yung business manager ng client mo. Okay? Number one, ito yung pinaka-easiest. Okay? Punta ka sa users, click mo yung people. Okay? Hindi lang ito magbe-benefit yung mga aspiring media buyers, no? Pati yung mga business owners, so para at least alam ninyo kung paano mag-navigate dito sa business manager. So, pag click mo yung people, click mo yung invite people. Okay, and then ilalagay ko dito yung email address ko. Okay, virtual5solutions@gmail.com. Okay? So, as if ikaw yung media buyer, email mo itong ilalagay mo dito para mapasok mo yung business ni Sir Henry na sublimation biz. Yan. Tapos, ilalagay mo yung email address mo, i-click mo itong next. Tapos, for the sake of this demo, i-click ko muna yung everything, no? And then, i-click ko yung next. Tapos, bibigyan ko yung sarili ko ng access sa page. Tapos, pupunta ako sa baba, everything. Tapos, pupunta ako sa add accounts. And then, select add account. Okay pa, bibigyan mo yung sarili mo ng access. Tapos, i-click mo yung full control. Okay, and then click invite. Okay, makaka-receive ako ngayon ng bakit? Person, check din. Okay, na-invite na siya. Na-double click. Na-double click siya. So, refresh natin. Makaka-receive ako ngayon ng email invite from Sir Henry's Business Manager from Sublimation Biz. Okay, so ang gagawin ko ngayon, pupunta ako ngayon sa anong tawag dito? Sa aking email address. Okay, wait lang. Check lang natin yung ating email address kung na-receive na. Guys, yung mga questions ninyo, mamaya nyo na ilagay dyan. Matatabunan yan, promise. Mamaya ko pa sasagutin yan. Okay? Mamaya ko pa siya sasagutin. Let me check if pumasok na yung email ni... Ayun, you've been invited. Yan. So, ganito yan papasok, guys. Ito yung tsura nung... Stop sharing ko muna si Sir... So, makikita ko yan dito, guys, sa... di ba tatlong tab yan pag naka-Gmail ka? Primary, promotions, tsaka social. Usually, sa social po yan pumapasok. Makikita mo dito, you've been invited to join Sublimation Biz. Kiklik mo lang yon, get started. And then, log in with Facebook. Okay, lalagay ko yung pangalan ko dito. And then, click continue. Continue.
Accept invitation. Tapos lalagay ko yung password ko. Stop sharing ko muna. Baka makita niyo yung password ko. Ano nga ba yung password ko? Teka, kalimutan ko yung password ko. Wait lang. Usually, ang advice ko guys, yung mga password niyo ilalagay niyo sa notebook. Okay, para pag nilagay niyo po kasi sa notepad yan, nakalagay din naman sa PC ninyo, madaling ma-hack po yan. Madali po siyang makita ng mga hackers kasi chine-check po nila yung ano nyo, yung ah eh, ayan, nagkamali na ako. Okay, mute muna guys. Ayan na, nag-bounce na. Nag-feedback na. Tingnan natin. Ayan, mukhang okay na yung password. Pasok na. Okay. Now, next natin is lagyan mo na sir ng pasok na ako dito sa business manager mo. Share ka ulit ng screen mo, sir. Okay, lalagyan na natin ngayon ng ah, payment method. Okay? Okay. So, mute all muna tayo, guys. Merong nag-unmute. Okay. So, bigyan mo ako ng remote control access. Okay? Approve mo lang. Okay. Stop. Dito nyo makikita yun, guys. Di ba kanina, in-exit ko muna yung payment method. Hindi mo na ako naglagay. So, dito nyo siya makikita. Make sure, guys, na yung payment method nasa add account ninyo. Wala sa business manager. So, i-click nyo itong add accounts dito sa gilid. Okay? Tapos, makikita nyo dito sa top right yung open in ads manager. Meron ditong inverted triangle. Ito, oh. Ayan, oh. View payment methods. Dito mo siya i-click para malagyan mo ng payment method. Ngayon, you can, ang tawag dito, you can add the payment method either GCash or credit card. Ano bang gagamitin mo, Sir Henry? GCash o credit card? Wala ka bang audio, sir? GCash. So, sige, sir. Labas mo, sir, yung ano mo, yung GCash mo. Walang mic. Sige. Labas mo yung GCash mo, tapos, i-click ko tong add payment method. Okay, tapos kiklik natin tong next. Make sure na yung currency niyo tsaka location tama. And then, i-click natin tong GCash. Okay, click mo na lang yung next. Give up ko yung remote control, Sir Henry. Tapos, labas mo yung GCash app mo sa cellphone. Babarilin mo yung QR code dyan. Okay? Yan, lalabas yung ganyan. Wala ako funds. Yun lang. Sige. Kung wala kang funds, make sure na kung meron kang mahihiraman dyan, maya-maya or bukas, kasi by third day, ilo-launch natin yung ads mo. Okay? Alright, so since wala pang fund si Sir Henry, ibibigay ko muna sa inyo yung structure ng business manager since meron naman akong access doon sa kanyang BM. Okay? Hanapin lang natin yung kanyang business manager. Sublimation yun, di ba? Saan yun? At hindi ko ma-access, ma-search.
Okay, okay. Ba't hindi lumalabas 'tong ano, sublimation yun, 'di ba? Saan tayo? Ayun, sublimation base, nakita ko na. Ayan. So, eto guys, makikita nyo dito, share ko ng screen. Ayan, so magkaiba kasi yung Meta Business Suite sa Ads Manager. Itong nakikita nyo is Ads Manager. Okay? So makikita nyo pag bago lang yan, i-click nyo lang tong guys, pa-mute muna tayo. Ayan. So, so i-click nyo lang tong Does your business focus on politics? Click mo lang yung no. Okay, tapos papakita ko sa inyo yung business manager kung ano yung tsura nito. So yung gear icon yung para siyang gulong na ang itsura. Okay. So for the benefit of everyone na nalilito sa Meta Business Suite tsaka sa Business Manager, okay? Ganito po kasi itong itsura nito. Natatandaan nyo kanina na kahit na siya yung may-ari ng business manager, binigyan niya pa rin yung sarili niya ng access. Okay? Is imagine niyo guys na itong business manager ay isang subdivision. Okay? Yung inyong main office nandito, itong mismo nasa taas, yung kung anong business manager name niyo, yun ito yung makikita niyo sa taas. Okay? Tapos, bago niyo mapasok itong mga bahay na to, bahay niyo po kasi yan eh. Imagine niyo para siyang townhouses na magkakadikit or dikit-dikit. Ano ba itsura ng townhouses? Ganito itsura ng townhouses. Ayan, dikit-dikit na bahay. Okay? Ayan. So yung dito sa baba na to, yan yung mga bahay niyo. Ito may mga kwadrado na yan. So nandiyan dyan yung page mo, nandiyan yung ad accounts mo, nandiyan dyan yung apps, nandiyan yung WhatsApp. Ngayon kung meron kang pixel, medyo advanced na ng konti, nandito yun sa data sources. Pag sa domain verification, nandito naman siya, etc. etc. So ito yung mga townhouses po ninyo. Dito po niyo makikita yan. Okay, so maliwanag po tayo doon. Ang ad account po ninyo is ito. Dito kayo usually magra-run ng ads. Okay? Para hindi kayo naliligaw, ito, para makita nyo pala yung itsura ng Meta Business Suite. Okay? Punta ako sa Facebook muna. Yan, stop sharing muna. Para mapunta kayo sa sublimation base. Ayan. Sublimation cloaking. So ito guys, makikita nyo dito. Nandito tayo sa page po ni Accept ko lang ito. Ayan. So Meta Business Suite. Ang kaibahan po ng Meta Business Suite dito sa Business Manager, itong Meta Business Suite guys, dito nyo pinopost yung pwede kayo mag-schedule ng post, pwede kayo mag-schedule ng videos or images sa planner. Ito. Sa planner. Para hindi kayo isa-isa mag-publish ng inyong mga posts. So yan, pwede ka mag-create ng post dito. Tapos schedule mo siya. Kasi may schedule post yan. Okay? Kunyari ito, set date and time kung anong oras lalabas. Regular post po yan. Yung nasa Meta Business Suite. Okay? Tapos lagay ka ng text dito. Parang ganun din. Yung kunyari, nasa page kayo, tapos magpa-publish kayo ng post. Ito lang din yon, Meta Business Suite. Dito po ginagawa lahat ng social media management. Ang kaibahan po ng ads or ng ads manager, dito nyo po i-click yan. All tools. Tapos hanapin nyo dito yung ads manager. Ayan o. Ads manager. Mapupunta kayo dito sa ads manager niyo. Ito na yung itsura kanina. Okay? Dito kayo magra-run ng ads. Hindi dito.
Okay, iba 'to, yung Meta Business Suite 'to, tapos yung inbox, yung Messenger, dito niyo makikita yung mga messages. Okay, dahil wala pang messages si Sir Henry, so wala pang lumalabas dito. Okay, gets? Now, so nandito tayo sa Ads Manager ni Sir Henry na Sublimation Ads. Um, Ipapakita ko naman sa inyo guys yung second option on how you can be able to access the business manager. 'Di ba kanina nag-access ako via email. So nilagay ko yung email address ko kaya ako nakapasok dito kay Sir Henry, tama? So ngayon, ito yung pangalawang way on how you can be able to access someone's ad account. Okay, ibig sabihin kanina kasi yung buong business manager yung pinasok ko. Ngayon, ang hihingiin ko lang na access is ad account. O kaya yung ibig sabihin yung asset lang sa loob ng business manager. Kasi 'di ba pinakita ko sa inyo yung itong mga houses na 'to, assets ang tawag dito. Assets nung sublimation base, itong mga 'to, ayan, puro assets 'yan. So ang hihingin ko lang is ad account ni Sir Henry. Okay, Sir Henry, ano ka, share ka ng screen mo para makita ng mga aspiring media buyers kung paano mag-ano, mag-gain ng access, only the ad account. So, bigyan mo ako ng remote control access. Ayan. So, usually pupunta lang kayo dito lagi sa gear icon o yung business settings na tinatawag. 'Di ba? Makikita mo dito yung kabuuan ng business manager mo. Ngayon, si Sir Henry yung client mo, kunyari. Tapos ikaw yung media buyer. Gusto mong hingiin yung ad account lang ni Sir Henry. Ang gagawin ni Sir Henry, pupunta siya sa ad account niya. Tapos ang gagawin ni Sir Henry, ibibigay ni Sir Henry yung kanyang ad account ID. Ito yun, no? Sa taas. 507, ang dulo niyan, 551. Sir Henry, paki-click mo yung, paki-copy to clipboard mo itong nasa taas, tapos paki-send mo dito sa chat box ng ating Zoom. Okay? Sige, i-send mo sa chat box dito sa Zoom natin. Ayan. So, kokopyahin ko yan. Okay? As a media buyer, ang gagawin ko, pupunta ako ngayon sa business manager ko. Okay? Dahil may sarili din akong business manager, kung sakaling mag-ano ako, magiging full-fledged na digital marketing agency owner. Okay? Ang tamang pag-access kapag ka-agency ka is ganito. Share ko yung screen ko. Kita na yung screen ko? Naglo-load pa yata. Ayan, screen sharing. So, nandito ako ngayon sa business manager ko. Okay, wala ako dun sa sublimation na ito yung business manager ko or business portfolio. Ang gagawin ko ngayon as a media buyer or as a digital agency, digital marketing agency, hihingi ako ng access sa ad account niya. Ang gagawin ko, kiklik ko tong add button, okay, and then request access to an ad account. Ipe-paste ko yung ad account niya dito, and then depende kung ano yung gusto kong hingiin na access, pero for the sake of this demo, i-click ko yung manage ad account full control. Okay, i-click ko yung confirm, tapos request send. Ang gagawin ni Sir Henry ngayon is i-approve ni Sir Henry yung kanyang hindi ba man nakita yung screen ko? Teka, ulitin ko stop sharing ko muna. Sorry. Remove ko muna tong ano para makita nyo. Sorry. Ngayon ko lang nabasa. Okay, remove ko muna. Okay. Ma'am Monique, thank you. Sir Allen, thank you for giving me the heads up. So, ang gagawin natin is, let me know if you can see my screen, guys. Type yes. Alright, perfect. Alright. So, ang mangyayari po nun, dahil sinend sa akin ni Sir Henry yung kanyang ad account ID, kukopyahin ko yon and then pupunta ako dito sa, dahil ito yung business manager ko, meron akong tatlong ad account dito, akin tong mga tatlo na yan. Ang gagawin ko, click yung add button.
request access to an ad account, tapos type or paste yung kay Sir Henry na ad account ID dito. Tapos it's up to you kung ano yung access na hihingin mo. For the sake of this demo, I'll just click the full control access. I-click ko yung confirm, and then makikita mo request sent. Okay? Ngayon, Sir Henry, share ka ng screen mo. Dito mo siya makikita sa iyong, eto. Bigyan mo ko ng remote control access. Dito mo yan makikita sa pag kinilik mo tong requests sa baba. Okay? Dito usually makikita yung received. Okay? Since na-access ko na kasi yung buong business manager niya, kaya hindi nyo na makikita dito yung received. Okay? Sa send, invitation, makikita mo yan dito. Pero since yun nga, nasa loob na ako ng buong business manager niya, kaya wala nang receive na lumabas dito. Pero dito nyo yun makikita. Okay? And for this example then, makikita mo sa partners yung business manager ko. Excuse me. Excuse me, inom lang akong tubig. Okay. So, andun ako sa loob kasi nga napasok ko yung buong business manager niya. So, for the sake of this demo, dahil nasa partners na ako, i-remove ko muna to. Okay? Now, the third one, ulitin ko lang guys ha, tatlong paraan para mapasok mo ang isang business manager. First is people. Okay? Invite people doon via email address yun. Pangalawang access or pangalawang way of getting access is via ad accounts. Okay, ibibigay lang ng client yung ad account ID niya tapos papasukin mo via your business manager. That's the second one. The third one is via partners. Okay? Ang gagawin ko naman, ako naman as a digital marketing agency owner, ang ibibigay ko naman is yung aking business manager ID. Magkakaiba po kasi yan. Iba ang page ID mo. Tingnan mo to accounts. Yung page mo, may sariling ID yan. Ayan o. May sariling ID yan. Yung ad account mo, may sariling ID rin yan. Okay? Yung Instagram mo, kung may Instagram ka, may sariling ID yan. Yung WhatsApp mo, may sariling ID, WhatsApp ID yan. Ngayon, yung buong business mo, nandito yan. May sarili din siyang ID. Ito, itsura niyan. Ito yung business ID. Ngayon, ang gagawin ko as a businessman, digital marketing business agency, ang ibibigay ko naman kay Sir Henry yung aking business manager ID. So, Sir Henry, ito yung business manager ID ko. Isisend ko dito sa chat box. Okay? Ito po siya. Kopyahin nyo yung business manager ID ko. Okay? Tapos, nakopya mo na siya. Dito ka pupunta sa sa partners. Okay? Click mo yung add button sa kaliwa, yung partner to share assets with. Yan. Tapos lagay mo yung business ID ko dyan. Yan. Click mo yung next. Tapos, click mo yung sublimation clothing na box. Tapos, scroll down ka sa baba. Everything. Yan. Tapos, save changes. Sharing assets na siya. Ayun na ako. Ayun na yung digital marketing agency ko sa loob ng business manager niya. So, ibig sabihin, partner na ako or I will be running ads in behalf of Sir Henry. So, click mo lang yung done. Okay? Tapos, click mo pa yung, ayan, nakashare na yung, nakikita mo dito, assigned assets, sublimation page, tsaka sublimation ad account. So, dalawa na yung automatically nakapasok. Yes, exactly. Nakuha, na-gets yung pagkakaiba ng three ways of how to get access to your client's business manager for those aspiring media buyers. Kahit business owners kayo, beneficial din sa inyo to kasi kung halimbawa magpapapasok kayo ng advertisers katulad ko or media buyers katulad ko, alam nyo kung paano bigyan ng access. Maliwanag?
Okay, make sense? Kung nahilo kayo, meron namang recording. So, pwede nyong balikan yung recordings po natin. Alright, so I'll be answering questions. Sir Henry, ang assignment ko sa iyo bukas, lagyan mo yung GCash mo ng at least 500 pesos, 100, whatever. At least hindi bababa sa 100 pesos, lagyan mo. Para malagyan natin ng, anong tawag dito? Ng payment method or ng fund. Okay? So, I'll be answering questions. Number 1, unahin ko na to si Sir Dan. Possible po ba madaming business manager sa isang account? Yes po, Sir Dan. Ganito po kasi itsura niyan, Sir Dan. For the benefit of everyone, gawa ko ng bago. Paint. Okay. Share ko yung screen ko. Maganda tong tanong ni Sir Dan. So, imagine niyo guys, kita na yung screen ko. Okay? Let me know pag kita na. Okay, yes. Okay na, Ma'am Monique. Thank you. So, ganito yan guys. Ang itsura kasi niyan, ito yung personal account nyo, yung profile niyo kung saan kayo nagpo-post everyday, kung saan kayo nagko-comment, nagla-like and share. Ito yung account niyo, ito yung, ayan, mukha niyo, lalagyan ko kayo ng mukha niyo. Ayan. Ikaw yan. So, ngayon, under your personal profile, meron kang personal ad account. Yung pinakita ko sa inyo na sabi ko, wag niyong ira-run. Ito yung personal ad account po ninyo. Okay, under your personal ad account, meron kang, pwede kang gumawa ng multiple businesses. Okay? So, ayan, business 1. Kunyari, ito yung sublimation 1. Okay, sub 1. Okay, and then sub 2. So, maraming businesses. Ang pwede mong gawin, depende kapag ka Facebook ad compliant ka kay Facebook. Okay, ibig sabihin, wala ka nare-reject na ads, makakapag-create ka ng multiple businesses. Ngayon, under your business manager, you can create multiple ad accounts. Okay, ad account 1, ad account 2, ad account 3, ad account 4, etc., etc. So, same thing dito. Multiple ad accounts yan as long as na Facebook ad compliant ka kay Facebook. Hindi ka na sinusunod mo yung anong tawag dito, yung mga advertising guidelines ni Facebook. Again, ito yung business portfolio mo or yung tinatawag na business manager or BM. Okay, ito yung personal ad account mo, which is dapat hindi mo siya ginagamit. Kasi, anong tawag dito, pag na-restrict yan, hindi ka na makakagawa nitong mga to. Mahihirapan ka. Okay? So, ganun po itsura na. Thank you so much, Sir Dan, for your question. Okay, ano pong difference nito sa Meta web page? Ayan, nasabi ko na, Ma'am Marcel. From Ma'am Marcel, yung Meta Business Suite, ginagamit lang po yun pag mag-i-schedule ka ng post, magpa-publish ka ng post, mas mabilis gumawa kasi doon as compared doon sa mano-manong cellphone. Okay, dapat nasa laptop ka or nasa PC para makapag-publish ka ng batches ng post. Halimbawa, for the month of July or for the month of August, schedule mo na lahat ng post. Gawin mo maghapon yung ipopost mo, tapos schedule mo na yun para everyday meron kang post doon sa page mo. Okay, make sense? Ma'am Marcel? Sir Jerome, ano pong difference ng ad account and pages? Okay. Sir Jerome, ang ad account, yun po yung nagho-hold ng advertising mo or ng ads mo. Okay, doon ka po magrara ng ads. Okay? Yung ad account is ito. Saan ba yung business manager ni Sir? Ito. Sino nagtanong nito? Si Sir Jerome. Okay. Sir Jerome, ito po siya. Sir Jerome, yung business manager mo, ito, yung sublimation biz. Yung ad accounts mo, ito. Dito ka magra-run ng ads.
Okay, pag magra-run ka na ng ads, i-click mo 'tong Open in Ads Manager dito sa top right, ito. Open in Ads Manager. Lalabas yung Ads Manager mo, okay? Tapos dito ka na magke-create ng ads mo. Create, pag-uusapan natin 'to bukas tsaka sa third day. Okay? So, yun po yung kaibahan po ng ad account sa page. Yung page naman, ito yung page mo nakapasok dito sa, ito. Ayan o, na-claim na nung Sublimation Base yung kanyang page, yung Facebook page mo nasa loob ng Business Manager. Okay? Sublimation Base, nandito yung page mo, tapos yung ad account mo nasa baba. Okay? Yung personal ad account mo, yung makikita mo yung pangalan mo, so wag kang magra-run ng ads doon. Okay? Sir Jerome, hopefully nasagot ko yung tanong mo. Ano po yung Coach Ames? Hindi ko sure kung ano po yung tanong ninyo. We can see your screen. Nasagot ko na 'to. Coach, same lang po ba Business Suite at Business Manager? Magkaiba po, Ma'am Bea. Nasabi ko na po yung kaibahan, okay, nung Business Manager sa Business Suite. Business Suite is for social media post. Business Manager or Ads Manager is for paid advertising. Okay? Sir Paulo, what if di na-active yung ad account na ginawa po? Pwede po ba siya i-delete or takes reserve ad account? Huwag niyo pong i-delete, Sir Paulo, kasi pwede niyo siya as reserva for future purposes. Tama po. May maximum po ba yan, Coach? For as long as na Facebook ad compliant ka, Sir Leandro, you can create multiple businesses at multiple ad accounts under your business or businesses. Okay? So need po gumawa, Ma'am Nicole Lindsay, need po gumawa ng business manager ang client at need ng invitation from them para makapasok sa BM nila para i-manage ang ads. Yes, Ma'am Nicole, that's the best, that's the proper way. Not the other way around. Kasi maraming media buyers dito, ang ginagamit nila, yung kanilang BM, mali. It should be your client's business manager because you end up owning the data kapag ikaw yung gumawa ng business manager para sa kanila. You let them create the business manager and add yourself. Let them add you inside the business manager. Okay? So, ganun po yung tama, Sir Ma'am Nicole. Okay, Ma'am Nicole, Julina, paano po malalaman if personal ad account gamit? Kapag pangalan mo yung nakikita mo doon, Ma'am Julina, personal ad account mo yan. Pag lumalabas yung pangalan mo, personal ad account mo yan. Dapat, kung nakagawa ka ng business manager at advertising account, dapat hindi pangalan mo ang lumalabas doon. Okay? Francis Oliver, is there a way to make sure that we are Facebook policy ads compliant? You can read the Facebook advertising guidelines, Sir Francis Oliver. You could go here sa type sa Google mo lang Facebook advertising guidelines. Okay, basahin mo to. Nandito po lahat ng guidelines ni Facebook about their anong tawag dito? Bago ka mag-run ng ads. So, may bawal yung cryptocurrency, bawal yung sensational content, personal attributes, online gaming, etc., etc., alcohol. So, ayan, basahin mo dyan. Okay? Itatakal ba natin yung 5 days training, yung targeting? Yes po, Sir Aljan, by day 3. Okay, sa day 3 po tayo magtatakel po nung targeting. Okay? Coach, nagbabaris din po ba sa tagal ng Facebook? What do you mean po, Sir Leandro? Hindi ko sure, hindi ko masyadong masundan yung tanong nyo. Paki-rephrase po, sir, no? Para masundan po natin. Coach, bali hindi po advisable sa Meta Business Suite mag-boost ng post po. Mahirapan po kayo, white space, Javate. Use the Power Editor o yung Ads Manager, no? Pag-uusapan po natin yan
Sir White Space by third day sa third day. Kapag nag-Meta Business Suite po kayo, you'll end up boosting it. Okay, magkaiba po ang boost post sa Ads Manager. Okay? Malalaman niyo po yung difference niyan sa third day, pang day 3 po natin. Ma'am Alet, Coach, matatakel po ba yung retargeting in lookalike audiences sa 5-day training? Yes. Okay, matatakel po natin. Remind mo ako sa day 3, Ma'am Alet. No? Ma'am Monique, hi sir, I've been using my personal ad account. Di ko alam paano gamitin yung ibang account. Which one will I access? Di ko po get, sorry. Create ka ng business manager, Ma'am Monique. Okay, the way I created the business manager tonight, kung paano ko siya ginawa, and then create an ad account inside the business manager para hindi nyo po nagagamit yung personal ad account niyo. Okay? Ma'am Almira Princess, Coach, paano mag-alis ng assets sa personal FB profile? Ba't nyo po aalisin yung assets? Assets nyo po yun. Okay, wag nyo pong aalisin, Ma'am Almira, kasi assets nyo po yun. Pag inalis nyo yung assets, as a personal ad account, that's what you mean? Hello, Coach. Yes, go ahead. Apo, yung ano kasi Coach, ngayon ko lang kasi siya nakita, ngayon ko siya na-explore. Meron akong 4 na assets under doon sa personal account ko talaga. Ano po yung mga assets na yun? Hindi ko rin siya sure. For business assets lang siya. Tapos kapag kiniklik ko siya, parang nag-lead siya doon sa current page na minamanage ko. Okay, nasa Meta Business Suite ka. Wala ka sa Business Manager. Okay, dapat mapunta ka sa Business Manager dahil magkaiba yon. Ganito yan eh. Ganito yan, ma'am, ano. Ito, pag yung giniklik mo, napupunta ka sa Meta Suite. Okay, ito yan. Yung social media posting. Iba tong Business Manager. Okay, yung asset na sinasabi ko na dapat makikita nyo, ito. Yung asset mo sa loob, pages. Kung may multiple pages ka, pwede mong i-claim yan dito. Pag ad accounts, nandito dapat yan. Yung kiniklik mo, nandito ka siguro sa Meta Business Suite. Ganito itsura. Tama ba? Yun po Tama. yung sa may mga ano Coach, may mga ad campaigns. Share, nasa ano ka ba ngayon? Nasa PC ka ba ngayon? Yeah, laptop po. Sige, share mo yung screen mo. Habang sinishare, sige. Okay, ano yung sinasabi mong assets? Yung Almira Dislate ba yan? Personal mo Ito yan. po. Personal mo yan. Opo. Yung for business assets, yan yung pages mo na na-claim dyan sa loob ng personal ad account mo. Dapat magra-run ka ng ads dyan sa Almira na kulay green. Tsaka yung dalawa na yan. Dalawa yung business manager mo. Ganito bigyan kita ng remote control. Bigyan mo ako ng remote control access. Huwag mong gagalawin Etong business settings, i-click ko. Okay? Ngayon, instead na Almira, pangalanan mo to ng iba. Business info, edit, tapos lagyan mo ng business name. Type mo dyan. Kahit anong business name na naisip mo. Sige, pwede mo naman palitan yan later on. SFTP Biz, yan, pwede yan. O yan, save. O yan. So pag nirefresh mo yan, ito na, yan. Refresh. Yan, magbabago na yung business name niya, no? SFTP Biz na yan. Tapos itong isa, palitan mo rin yung pangalan nito. Okay? Ngayon, wag mo nang gagalawin. So, pagdating dito sa ad accounts,
Kamukha nito, wala ka pang ad account, gawa ka ng ad account. Okay? Tapos claim ka ng pages dito. O, wala ka pang page dito. Gets? Okay. Okay. So, So, nasolusyonan na dapat po, dun ako mag-run ng ads dito sa SFTP. yes. Okay. Okay? So, gawa ka ng ad account doon, i-claim mo yung page mo doon, tapos i-fund mo yung ad account mo ng kung magkano yung gusto mong i-fund. Okay? Gets? Thank you, Coach. Alright, Ma'am Almira, maraming salamat. And under sa BM, Ma'am Nicole, you can create multiple ad accounts. Yes. So those ad accounts po ba can only be used under that business? Yes. Okay. If you have multiple pages, Ma'am Nicole, I would suggest create multiple ad accounts. Okay? How can you create multiple ad accounts under one business? Make sure na mag-run ka muna ng ads at least 1 to 2 weeks. And then become Facebook ad compliant yung ads mo para at least mabigyan ka ng bagong slot ni Facebook. Okay? Si Sir Dan, pati Pixel, datasets po sa kanila, yes. Datasets po sa kanila or sa client din, dapat wag sa BM ko. Yes, tama po, Sir Dan. Sa BM po nila lahat ng assets because it's their business, not yours. Okay? If you create those assets sa loob ng business manager mo, you will end up owning the data, not your client's data. Okay? Let's say, nag-resign ka kay client, na-remove ka tinapos na ni client ang inyong maliligayang araw, nag-end ng contract si client, lugi si client doon kasi nasa iyo yung data, wala sa kanya. It should be your client's data, not yours. Okay? Your client should be giving you access to their assets or to their business manager. Gets? Rochelle. Paano po kung sa personal account na nilagay yung pages, pwede pa ilipat? Yes, pwede pa ilipat, Sir Ma'am Rochelle. Pag yung page hindi mag-payout yung views due to violation, curable pa ba yun? Sir Jerome, kapag permanently restricted ka na, wala na yan. Wala nang cure doon. Pag permanently restricted ka na. Gets? Will you also be tackling, sir, the 100 pesos Facebook ad strategy? Yes, day 3. I'll give you the framework. Okay? Day 3 natin yan. Sir, nag-i-ecom po ako. Ituturo po ba mag-create ng campaign na engagement auction? Scaling and duplicate campaign? Yes, day 3, Sansan. Day 3 or day 4? Kung may time pa tayo ng day 4, meron may sisingit ko yan. Sir, bala ko po mag-join ng training sa mga Shopify and stuff. Ano po kayang module ang mareko nyo? Baka po kasi ma-miss out ko po if may schedule kayo. Baka mag-PM na lang ako sa page nyo. Sir Dan, kung e-com, Shopify, may free training po ako, Sir Dan. No? Punta ka dito sa aking wala ka pa ba sa anong tawag dito sa Facebook group po natin? Ito po. Okay? Send ko dito yung Facebook group. Join kayo dito guys sa Facebook group natin. Tapos, Sir Dan, punta ka dito sa featured. Okay, click mo dito kung nasa PC ka. Ito, Day 1 Shopify Training. Okay? Kung gusto mong free training, ito. Copying ko. Ito yung link. Okay? Free training yan. So, yan. Punta ka lang dyan. Okay? Thank you, sir. So, alright. Then, sino pa? Scaling method po, sir, madadaanan po ba? Yes, November by mga 3rd or 4th day natin. Sir Paulo, kahit po ba bago pa lang FB business mo tapos nag-run ka ng ads, may makukuha pa bang possible audience? Yes, Sir Paulo. Coach, saan po pwede ma-review yung alin po? Yung recording? Tinuro ko po kanina, again, yung mga bagong pasok, saan nyo makikita yung recordings? Pupunta po kayo ng aking website. Pupunta kayo dito dahil mag-end na tayo. digitalhomie.net, yung mga kapapasok lang. Punta kayo ng online courses.
Okay? Then, click mo tong view sa 5-day Facebook Ads Challenge. Click mo tong join. Okay? And then, click mo yung online payments by Zendit. Doon sa email po na sinend namin po sa inyo, meron doon promo code. Okay? Ilagay nyo po dito para mag-00 po ito. Okay? 00. Tapos, click mo yung apply and then buy now. Makikita nyo na po yung dashboard ninyo after po ninyo magamit yung promo code. Gets? Kapag hindi po kayo makapasok, message nyo lang po ako sa Telegram. Yung Telegram link po ay sinend ko na po kanina. Kung wala pa kayo doon, I'll be sending it again. Okay? Nandito po sa chat box. Paki-click po ng inyong cellphone, wag po PC or wag laptop para makapasok po kayo sa GC po natin. Okay? Excited na ako, Coach, how the Facebook auction works. Pag-uusapan po natin yan, Sir Jervin, tomorrow. Si Rahul, will you also show us how to install the Pixel? Nasa advanced lessons na po yan, Sir Rahul. Sa senior specialist o kaya doon sa 100 pesos Facebook ad strategy. Okay? Questions pa? Sir, meron pa ba kayong training Google Ads? Wala po. Facebook lang po. Okay? Sir, ano maganda campaign kapag i-direct sa funnel ang target audience? Website po. Website traffic, website conversions. Okay? So, I hope to see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. Watch out dun sa email natin. For those guys na Yahoo ang gamit, nagbabounce yung emails ko, hindi kayo makapasok. Hindi makapasok yung email ko, nagbabounce. Make sure message sa page or message nyo po sa Telegram para send nyo po yung Gmail account po ninyo. And utang na loob, kung naka-Yahoo pa kayo ngayon, magpalit na kayo ng Gmail kasi magkakaproblema kayo niyan kapag later on mag-i-integrate kayo ng mga apps. Okay, wala na po yung Yahoo na yan, nagsara na po yan. So, lipat kayo sa Gmail account niyo. Kung naka-Yahoo pa kayo, malamang magkaedad tayo. Okay, mas may edad pa kayo kaysa sa akin. Ayun, I'll see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. And then, message kayo sa Telegram GC if you have questions. Please do not send me a direct message. Okay? Para sa inyo po yung GC na yon, para at least yung questions ninyo, possible baka questions din po ng iba. There's no such thing as stupid question. Yung mga questions lang na hindi nyo natatanong. Okay? So, see you guys tomorrow at exactly 7:30 p.m. The recording will be uploaded doon sa day 1 ng inyong dashboard. Alright, see you guys. And yeah, magdi-dinner na ako. Maraming salamat. Bye-bye.